Hello po, isang magandang araw po sa ating lahat and kumusta po kayo? Sa lahat po ng Capricorn po nandito po ngayon, welcome po sa channel po natin. And be reminded lang po no, sa lahat ng Capricorn, guys, this is Tawas. So sa lahat po ng mga tao na under the zodiac sign of Capricorn, pwede ho kayong manood, pwede rin pong pwede kayong makisabay po sa akin at tingnan natin kung ano po nangyari po sa inyo. And just in case na talagang kailangan yung kumontak po sa akin, so may phone number po ako dyan, may link po ako dyan sa Facebook account ko na pwede po kayong kumontak sa akin. Pero please po, no, wait lang po, sabihin po natin na mag-add request lang po kayo para kahit papaano po, mababalikan ko kayo kung meron po akong oras. Pero actually, I give time, no, nangangako po ako sa inyo, I will give time. So, meron lang po tayong tinatawag na kunting tiyaga lang po, no, para kahit papaano po, makakontak po kayo sa akin. So, sa ngayon, let's begin, no, sa lahat ng mga nandirito, no, let's bow our head. And isa-centralize po natin ang Panginoong Hesukristo sa buhay po natin, ang ating Diyos Ama. And of course, sa mahal po na ina na lagi pong nandito po sa atin. And nawa po, no, extend po niya sa inyo lahat po ang kanilang lakas, ang kanilang blessing para po sa ating lahat. Hindi lang po sa pagdating sa pagdating po sa ating health, kundi nandyan na po yung finances natin, yung kabuuan po na tawag po natin na grasya ng ating mahal na Ama. And yes, so let's bow our head, no, Diyos Ama, pakinggan po ninyo ako, no, nawa po basbasan mo po ang mga pangalan po na to na aking bibigkasin para po sa lahat po ng mga nandirito po ngayon, no. Verbo Jesus, Atadar Makmamitam, Reina Trinidad, Adam Actam Adonai, Sancto Cristo, si Omnipotentis, Sancto Iluwam, Sempertinus, Diyos Omnipotentis, Diyos in Cali and Tierra, Santa Cruz de Cristo, Jesus Olimini Pupuli. Nawa po paliwanagan o liwanagan po ang ating kaisipan, ang ating puso, no, kasi mostly sa atin po we just confused and sobrang bakbak po ng mga problema, minsan po talaga pong nawawala tayo sa ere, no. Ito po ang tanging paraan po na kahit papaano po makabalik po kayo sa linya po ng ating Diyos Ama. Alright, so let's begin. Capricorn, December 22 hanggang January 19. Capricorn. Okay, Capricorn. Capricorn, no, okay. Sama. Okay, Ama, pakinggan mo po ako ngayon, no. Nawa po, basbasan mo po ang aking mga kamay, no, ang bawat isa sa amin na nandirito, and sa ngalan din po ng iyong anak na si Jesus, na nawa po pakinggan, nawa po may sa puso ka po namin ang buhay mo, ang lahat po ng turo mo. Amen, Jesus. Amen, Jesus. Ang Capricorn actually is earth sign and ang the horse is earth, no. Ang advice ko lang po sa lahat, no, ng Capricorn sa ngayong na taon na to, para po kahit papaano po magkaroon po kayo ng alignment sa tinatawag natin na fire horse, no, kundi po kumbaga makikisakay ho kayo sa lakas po ng ating kabayo, kasi ang kabayo is movement and fire actually is the energy of God itself. So marami talaga sa atin ngayon ang aasinso in a way of, kumbaga sa akin, sa ating mga pangarap kung ano talaga ang gusto nating gawin sa buhay, no. So I have this 9 cards here, 9 cards and 9 cards, no. So I have three sides para makita ko kung ano nangyari po talaga sa inyo in the present, in the past, and in the future, no. So eto, makikita ko dito, no, sa sentro ng card mo, well actually Capricorn, actually congratulations, wala ako nakitang sobrang sakit dito, kumbaga like hindi siya ganun kagrabe, no. Ang makikita ko lang dito is just like parang meron kayong nararamdaman sa inyong paa, no, like parang matutumba kayo or wala ho siyang lakas, ngalay,
puwedeng gano'n, and dahil po ito sa sobrang pagod, actually kinakaya mo lang, pero more on advice ko sa inyo, alam ko na nagpapagamot kayo 'no, alam ko na gusto ninyo talagang, malaman kung ano po nangyari sa inyo. Pero I would say guys 'no, na sobrang pagod 'to 'no, pahinga ho kayo Capricorn, kasi kung minsan talaga parang na ano kayo, nasobrahan ho kayo sa pagod 'no. Nakikita din po ako dito na parang ano, panlulumo. Kumbaga sa akin, masakit masakit ho ang puso ninyo, but I will not say na you have really problem in your heart. Mas makikita ko pa dito na ito po sa dahilan po na parang, lungkot, makikita kong malungkot ka, makikita ko na parang wala kang, ang responsibility mo kasi is like sobra-sobra, na parang inaakop mo kasi lahat 'no, and then parang naka-bind kayo o parang wala kayong magagawa kasi ganito na yon, ganito na yung sitwasyon niyo. Well, I will say wrong 'no, hindi kayo, pinapunta dito sa baba ng Diyos Ama para po talaga akuin ang lahat ng responsibility, hindi naman para sa inyo. And, may nakikita din po ako dito na itong sikmura niyo parang kumbaga sa akin meron ho kayong plema. Plema o like sa atin dry cough, pero wala ho kayong ubo. So, pwede kayong mag-take po ng Lagundi, and, Lagundi, pwede ang luya, pwede ang Artemisa o sabihin po nating St. John's wort. Pwede din po yung salabat 'no, and then bawasan ho ninyo ang sobrang pagkain po ng mga mamantikain. And, dito naman po parang dito naman sa kabila, well, sabihin ko alam ko na nagko-concentrate ho kayo talaga pagdating po sa abundance. In the past 'no, bakit kayo nagkakaroon ng ganito? Well, sabihin po natin na ito kasing ano mo, ito kasing parang parang responsibility mo ba, 'no? Parang meron kasi siyang, parang sabihin po natin spiritual, effect, na kung saan parang isinumpa ka po ng isang hari 'no, dahil po meron kang nasaktan 'no. Kumbaga sa akin may nasaktan ka in the past, nahulog 'to 'no, kaya po parang itong paa mo talaga, masakit siya. Hindi ikaw ang may sakit 'no, hindi ikaw ang may sakit 'no, isang anak po ng isang haring engkanto. Pero kunin ko na siya sa ngayon po kahit papaano po para hindi ho kayo mahihirapan, and, kung minsan ang sikmura niyo masakit po talaga. So, 'pag nagkataon ho kayo, higa kayo 'no, lalo na bago kayo matulog, lagyan ho ninyo ng tinatawag natin na puwedeng langis, puwede ho na, nasanay kayo sa tinatawag po nating efficacent oil, ilagay ho ninyo dito, and then hilain ninyo ito pababa. Mula dito talaga sa sikmura, pababa po 'yan, pababa siya, hilutin siya pababa 'no, kasi puwedeng sabihin natin na hangin po 'yan 'no. Now, dito naman sa pangalawa, meron ako nakikita ditong matanda o sabihin po natin hindi na siya kaluluwa kundi isa na po siyang part po siya ng nature, na kung saan laging nagpapalipad sa inyo, ginagalit ka niya o nagagalit siya, galit siya 'no. And, bakit siya nagagalit 'no? Well, ito'y sabihin po natin kasi dito na well, sabihin natin na ito kasing taong 'to is like parang isa siyang manggagamot, meron ho siyang energy na gano'n, kaso lang napasama ho siya. I will not, 'di ko na siya ila-elaborate, pero ang gusto ko lang sabihin sa inyo is just like, meron meron kayo bang naririnig dito sa ano niyo, dito sa ano niyo, hindi ibig sabihin na family mo 'to kasi hindi mo 'to pamilya, pero puwede pong sabihin natin na very distant relatives 'no, kanununuan mo po, na hanggang ngayon parang kumbaga sa akin nasakop po kayo sa sumpa. Pero 'wag kayo kasing masyadong matakot, sinabi ko lang ito dito, pero more on 'wag nating masyadong bigyan ng pansin 'no. Ang sa akin, alam kong may nakapagpagulo ho sa utak ninyo noon, kaya po eto parang o hindi parang lagi kayong nagpapagamot pero actually wala ho kayong sakit 'no. Ito'y hindi ho, sabi ko nga sa inyo, hindi ho kayo ang may sakit kundi itong mga ano po. May nakita din po ako dito na, lupa 'no, parang parang kalupaan or lupa o problema po sa lupa, na kung saan, yung nakuha ninyo ba yung parang parang kayo na ang nakapuwesto dito, parang meron mga tao na umaangkin, merong tao dito na parang mga ganid sa ano ba, ganid sila sa kalupaan
no? Diyos ko, bakit tayo magkakaroon ng ganitong klaseng perspective sa buhay, no? Kung hindi kayo 'to, no? Kasi hindi hindi kayo 'to kundi etong mga tao na nasa paikot po ninyo in the past, which usually alam niyo yung mga lupa natin guys kasi, 'to may sasabihin ako sa inyo ha, yung mga lupa kasi natin na kinatitirikan ng ating bahay, 'no, ayusin niyo. Ibig sabihin niyan hindi yung mga papel kundi yung kahit yung boundary po nung bahay ninyo kasi yung puwesto ninyo, pagkatapos po kasi mag-ritwal ho kayo diyan. Para po kahit papaano po yung mga yumao diyan, yung mga energy na napunta diyan, yung mga, kasi bago yan napunta sa inyo, it belongs to another person or another energy. Nakukuha po ninyo ito. So, masasabi ko na yung nangyari sa inyo ngayon, wala ako nakita ditong progress. Alam ko po na lahat ng Capricorn, o sabihin po natin na yung Capricorn ngayon nakikinig, no? Kasi ang Capricorn actually mayaman na, no? Sila po kasi yung parang kumbaga sa akin, sa kanila po yung mga gemstone, sa kanila po yung lalo na ngayong taon na to. So, ang Capricorn is actually hindi po kayo fire sign, sir, no? Sir, ma'am, kundi earth sign po kayo, pero ang horse is an earth sign. And it means movement, no? And sometimes po kasi ang Capricorn, medyo matigas ang ulo, katulad din po ng no, like ano ba, kung ano yung pinapaniwalaan nila, yun na yun. Pero ang sa akin dito guys, no, I think yung lupa na kinatitirikan po ng bahay ninyo, yun po ang may problema. No, may umaangkin dyan, pero wala na sila physical form. Nasa ano na lang po sila. Yung nakikita ko ditong energy. No? Eto ho, dito sa in the past nyo, kaya makikita natin kung bakit kayo laging nagkakasakit. And parang bakit pakiramdam ninyo is nakulong kayo sa isang obligasyon hindi naman para sa inyo. No? So, eto lahat, kasi ang sentro mo is the sag, no? It's actually, this is something na, it's some kind of entity na kung saan meron siyang dalang protection. So, nasa warrior na to, nasa warrior mode na to. Kumbaga sa akin, isa po siyang isang sundalo or isang na kung saan meron po siya. Ang etong nakikita ninyo diyan is like parang meron siyang panangga ba, panaming ba, o sabi ng po na hindi po siya matatamaan. Meron po siyang sa kabila, meron siyang hawak na arrow. So ito is a warrior. So this is you. Ito yung ikaw yung nagre-represent na kung saan kinakaya mo lahat ng binato sa'yo, kinakaya mo yun lahat, ginagawa mo ng paraan, pero minsan natatalo ka. You know why? Natatalo ka po kasi ang pakiramdam mo. Actually, ginawa ka pong guardian, ginawa ka pong etong card na to guys, ang dami niyang tinatawag po natin na dito pa lang sa sentro, 1, 2, 3, 4. So, apat ang dito which is tinatawag po nating major arcana. So, ang daming major arcana na kung saan nagre-represent po siya ng mga yung bagang parusa ng kalikasan, parusa ng universo, and kung saan din may nakita din po ako dito guys na baka may hawak po kayong anting-anting na hanggang ngayon eto yung nakapagpabigat po sa inyo. Isa pong orasyon or isa pong anting-anting na kung saan nagbibigay sa inyo ng bigat ng loob kasi meron po siyang responsibilidad na dapat po gampanan nyo. Isa ito sa dahilan kung bakit mabigat ang buhay ninyo, Capricorn. Alright, dito naman sa pang-last po natin, the moon, no? So, the guardian, the moon, the journey, parang kumbaga sa akin, hindi ho malinaw ang pag-iisip nyo. The moon actually casting your mind, no, na kung saan, parang lahat yata ng mga pangarap mo hanggang doon lang, hanggang sa pangarap lang, no. It's not clear, no, hindi siya klaro, hindi siya depende din kung saan siya nakalagay. Pero since this is in the center of your card, so, ang paikot talaga nito, kahit itong ubo mo, no, may mga nakikita ako ng mga bata po, na minsan talaga pong sila, no, nagugutom, mga bata itong mga espiritu na kung saan nagugutom po sila, no. So kung minsan kasi, lagi kong sinasabi sa inyo, kahit ano pang pagkain meron dyan, kahit tubig ho, magbigay ho kayo. Kung wala ho kayong maibigay, yung mga barya-barya po natin, ibigay po natin dyan kahit sa mesa, no, meron po kayong bowl dyan na dapat paglagyan na kung saan bigay mo sa kanila kasi that's the thing na
magsabi kayo sa akin, no, bakit pa ako magbibigay, mas mayaman sila sa akin, sa kanila ho yung ginto. No, hindi, katulad din sila sa atin, may nagugutom, may mahirap, lalo na po kapag ipinganak sila sa lugar na kung saan mahirap. No, ang mind po nila hindi katulad sa atin na nagbabago. If they believe in that, no, yun talaga. Gutom sila, hindi nila alam paano paano saan kukuha ng pagkain. So, bigyan ninyo sila ng pera kahit barya 25 cents hindi niya ginagamit. Ibigay ninyo yun sa kanila kasi hindi nila yan makukuha hanggang ibinigay po ninyo. So, like considered ba, no? Lahat siguro naman hindi lahat maramot, no? Hindi naman yan mawawala physically, eh. Ang alam ko niyan, lalo po yan dadami kapag magbigay po kayo ng blessing, kahit paano ibabalik po sa inyo yan threefold. So, ito ang nakikita ko, and pag gagawin mo to, abundance will come, no? So, ito, kaso lang, may isang bata ho na nagugutom, may isang bata ho dyan, or sabihin po natin na actually an entity of a young adult na kung saan parang grabe po yung gutom niya, hindi niya alam kung anong gagawin. Iyon po ang dahilan kung bakit meron kang ano dito, no, alak dito, kasi meron kasi siyang sakit dito. Parang meron po siyang, so namatay po ba siya na namatay po siya sa pneumonia, pulmonya. So yan po ang ginawa ko, bakit ka merong ganyan at hindi talaga maalis-alis. Alright guys, no, thank you very much for being here. So let's ended up with a prayer. Sa lahat na nandito po ngayon, let's bow our head. Jesus Domini Eterno, Jesus Domini Di, Jesus Rixum Dium, Jesus Amamidja, Salvador del Mundo, Actum, Actudum, Jesus Cristo, Yeshua, Shalbami. Protektahan po kayo ng Diyos Ama sa lahat na po ng lahat po ng ginagawa ninyo, ngalan ng Ama, ng Anak at saka ng Espiritu Santo. Thank you guys for being here. Maraming salamat po sa inyo. Thank you very much po.